Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay dalawang bagay po, ano? Ang una pong bagay na pag-uusapan natin ay may kinalaman po dito po, ano? Sa naging kasagutan na ni Maine Mendoza patungkol po sa paulit-ulit na itinatanong po sa kanila. Bakit nga naman? Kasi po, di ba, ang itinatakbo ng sarsuelan nila, sila po ay kasal na, di umano kay Panot. Di ba? Bakit daw wala pang anak-anak na nangyayari? Ngayon, mayroon na hong isinagot dyan. At kinakailangan po natin pag-usapan ng mga bagay na yan kung paano nga ba tinawanan lang ni Maine Mendoza ang mga bagay na ito. Sabi nga ng iba, baby or face, ano? At si Alden Richards naman po ay nang prangka na po sa mga gumagawa ng storya na nagpapalaganap hindi ho sa Instagram, wala ho sa Instagram na 'to eh. Pero meron po na to sa Twitter at saka po sa Facebook. Mga nagpapakalat na sinabi raw ni Alden Richards, umamin daw si Alden Richards na nililigawan niya na ngayon si Catherine Bernardo. Yan po yung dapat nating linawin dahil ang daming mga patanga-tanga, sorry ho sa word, ano? Ang daming mga patanga-tanga na paniwalain. Okay? Na sinabi raw talaga ni Alden Richards. So, nasaan yung pruweba? Di ba? Wala ho silang mailabas na pruweba dahil hindi naman ho talaga totoo. Okay? At dahil nga ang daming nagsiship kay Alden Richards at kay Catherine Bernardo, so akala ng iba, totoong-totoo na nangyayari na sinabi talaga ni Alden yung mga bagay na yun. Which is, hindi naman talaga nangyari. Hindi naman talaga sinabi ng isang Alden Richards, ano? At sana ho maging mapanuri tayo sa mga ganyang bagay bago ho tayo magpapapaniwala, ano? At syempre hindi rin mawawala ang iba pang mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Kani-kanina lamang, ano? Unahin po natin, ano? Ito pong naging komento nitong si Miss Ellen Amorao. Sabi niya rito, good evening Mr. Pinas. Tama ang desisyon at condition ni RJ sa mga pag-guest sa pag-guest sa EAT. Malamang kasi hindi na naman nila papapasukin si Meng pag nag-guest si RJ dahil sa sarsuela. Kung ang rason nila ay may asawa na si Meng kaya hindi na sila pwedeng magsama ni RJ, hindi ba dapat hiwalay ang showbiz sa real life? 'Di ba? Kung ganun pala, but hindi na lang pinahinto ni Panot si Meng sa showbiz, ano? Kung talagang legit na silang mag-asawa. At kung sinasabi ng iba na hanggang love team lang si RJ at si Meng, bakit takot na takot silang pagsamahin? Hindi ba't kampante na sila dahil kasal na kuno, ano? Si Menggay Kapanot. Diba? Thanks sa update, Mr. Pinas. Stay healthy and God bless. Regards to your Lola. At tama po kayo. Actually, yan din po yung point ni Lola Granny. Nung nakaraang nag-usap din po kami, ano? Parang baligtad ata, ano? Parang si Alden Richards at saka po si Maine Mendoza, takot na takot silang pagsamahin, ano? Dahil dapat daw, no? Totoo naman yun. Sabi rin ng iba, dapat wala nang agam-agam pa, wala nang takot-takot pa. Kasi kasal na naman daw kuno eh. Yan ang tinatakbo ng sarsuela, pero wala. No? Hindi naman ho totoo nangyayari talaga. Kaya, ayan, takot na takot palagi. At ang ikalawa naman natin komento ay mula naman po kay Miss Charlita Villaza. No? Sabi niya rito, bakit ano na naman tong gimmick expose ang mga throwback picture ng Hello Love Goodbye? 'Di ba? Ano, para may masaktan, another chapter na naman sa sarsuela. At kayo man ano, lalaking mabait, ano, sang-ayon ka ba sa plano sa mga alagad, sa mga demonyo? Pero malaki, no, ang paniniwala ko dahil nagawa ni Yosit na agawin ang iniwan na laruan ni DJ. 'Di ba? Sabi nga ni Yosit, ano, pagdating sa pag-ibig, gusto niya seryoso, 'di ba? Hindi laro-laro lang, ano? Paano kung iiwanan ni DJ ibigay kay Yosit? Parang laruan. Well, totoo naman 'yun. Nagmumukhang hiraman na lang tayo dito, ano?
At para naman ho sa ikatlo nating komento, mula naman kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, very, very true, Mr. Pinas. Hangga't hindi nabubuo ang Aldab at walang humpay ang pagdikit nila kay Mengay, doon kay multong baklang panot, di nila mapapaangat ang ang EAT at wise decision RJ, after all choice nilang paglayuin kayo ni wifey mo. Let them be. At si Lord na ang bahala sa kanila. At ang masasabi ko lang diyan kay Congress Gay, wala kaming maramdaman dito sa District 1 na may ginagawa siya. Pasalamat siya dahil mga tanga ang nagluklok sa kanya sa pwesto niya. Shout out sa mga botante diyan. Tama na, wag naman na Senado, Wow, ang taas naman ng pangarap niya. Di obvious na ginagamit niya si Mengay, Sobrang kapal na ng face niya. FYI lang, wala siyang kredibilidad na maging public servant, Por favor, stop using Mrs. Nico Menday Fulkerson. Lagi ka na lang nakasandal sa kanya. Why not try to stand on your own and this time, magpakatotoo ka na. Yun nga yung problema. Pag siya po yung nagpakatotoo, tapos ho ang karir. Diba? At sabi nga nila, kaya lang naman daw po na extend ang karera nitong si Panot, dahil daw po kay Maine Mendoza. Diba? Dahil nga dikit ng dikit, at pinalalabas na sila, kaya dapat parehas ang itinatakbo ng karera. Yan ho yung nangyayari. At ngayon na hindi ho niya nahahatak si Maine Mendoza pataas, kundi pababa. 'Di ba? Dahil nga ho yan sa ongoing sarsuela. Ngayon pag-usapan na natin ang sentro ng ating mga updates. Wala pong iba kundi itong sinasabi nila na actually si Ibiang ho. Si Ibiang ho ang tinanong nila. Bakit daw wala pa raw pong baby, Itong kakakasal lang. Alam naman natin ito yung tinatakbo ng sarsuela. Nasaan daw yung baby? At bukod dyan sa interview niyan, unahin muna natin yung sinabi ni Ibiang. Sabi siguro daw mga 5 taon pa raw bago raw magkaroon ng baby kuno, itong sila Panot at saka si Mengay. Yan yung sinasabi nila. Okay, yan yung sinasabi ni Ibiang. Ngayon, sabi naman ng iba, baby or face. Ayaw naman daw talaga ni Mendoza. 'Di ba? Kaya nga ang sinasabi lang nila dito, yung nakaraan pong interview ni Maine Mendoza na nagtatanong about that at tinatawanan lang ni Maine, bakit nga naman daw papapayag si Maine Mendoza sa ganung bagay kung meron na naman daw talaga. 'Di ba? Kaya ako po naniniwala din naman po doon sa punto ng iba na hindi na papayag si Mengay. Hindi papayag si Maine na patuloy. Alam niyo yung isagad sa buto, yung lahat ng sarsuela na meron sila. Dahil magkakaroon lang po ng tunay na sigalot, lalong-lalo na kapag nakita at nalaman ng mga Aldab fans, yung mga ganitong bagay na ipagagawa kay Mengay. Nako, ang dami hong magre-react at magagalit po dyan. Kaya wise decision din kay Maine, natawanan niya na lang ng tawanan. Bahala sila sa buhay nila. Pero sabi nga nila, hindi mo maiaalis yan sa mga nagpapatakbo ng sarsuela. Hanggat kaya nila, gagawin nila. At pag-usapan naman natin ng ikalawa pa nating sentro, ng mga updates. Nandito naman po ay yung pampaprangka ni Alden Richards. Matapos may mga gumagawa. Hindi lang naman po isa, napakarami po nila. May gumagawa ng storya na sa Alden Richards daw di umano ay umamin. Okay? Umamin daw si Alden Richards na oo, nililigawan niya raw itong si Catherine Bernardo. Total, single naman daw ito. Wala hong ganon na nagmula kay Alden Richards. Kahit si Alden po mismo, ang inyong tanongin, walang ganon. Sabi nga ni Alden Richards, hindi ho siya magsasalita sa mga ganyang bagay dahil none of his business naman po Hindi naman po kailangan ng komento niya sa mga ganyang bagay. Kaya nga, nung una pa lang, sinabi na ni Alden, na wala siyang sasabihin patungkol po sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Diba? Ngayon, anong nangyayari? Ang dami hong mga pasyunga-syunga, na talagang naniniwala. Ang baba ho kaya ako naniniwala nung lumabas na ho yung survey kung gaano kababa pagdating sa pagbasa ang mga Pilipino. Okay? Tayo ho ay pangalawa. Tama ba? Pangalawa sa kulelat, pagdating po sa reading comprehension. Dahil bukod ho sa reading comprehension, tayo rin ho yung mga nangungulelat, pagdating sa pag-validate ng mga impormasyon. Kung ano makita sa Facebook, yun na yun, totoo na yun.
'Di ba? Yun ang hirap sa kanila. Kaya ang mga nananamantala dito, ang mga talagang kumikita dito, yung gumagawa ng sarswela. Gagawa lang sila ng kabobohan, ano? Gagawa lang sila ng kamangmangan. Ang daming maniniwala, 'di ba? Yun ho yung mahirap doon. At sana no, sana ho matuto ho tayong mag-validate ng mga lahat ng mga impormasyon bago natin ito ibahagi sa iba. Okay? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.